merong dumating na hindi namin inaasahan na pareho kami mag-asawa, talagang nagulat kami. Hindi namin talaga ina-expect to guys, no? New Year ngayon guys, no? Naghahanda kami ng aming pagkain for New Year. So meron na tayo ditong handang pansit. Right? So nagluto lang ako ng pansit canton. Napakasimple lang guys, no? So that's the pansit. Right? Tapos nagluto rin ako ng fish steak. Right? So mamaya this one, lalagyan natin ng sauce. Yan yung fish. Right? Tapos, nagluto rin ako ng sinigang. Diba? So, meron din tayong sinigang mamaya kasi nag-request yung aking boss. Gusto daw ng sinigang. So, 1 minute to go, guys. 1 more, baby. 1 minute to go and it's Happy New Year! Happy New Year. Happy New Year! Happy New Year. There you go. There's some fireworks there. Ang labo. There you go. Nga lang, medyo malayo sa atin, guys. Hindi natin masyadong kita. Are there fireworks? There's some fireworks there, but because of the big tree, see it? Yay! Happy New Year! Happy New Year, baby. Ang ingay mo. Okay na. Go around. Ang ingay mo. Follow Percy. Percy. Ang ingay. Ako nahiya eh. Happy New Year! Follow Percy. Happy New Year! Let's go. Happy New Year! Yung baby ko tulog na. Baby ko tulog. Tulog na yung baby namin. Happy New Year! Ganyan lang. Happy New Year! Happy New Year. Happy New Year! Ganyan lang mag-celebrate ng New Year dito. Kutsa walang ka-fireworks. Hello guys, Nardino TV again and we are back again with another video. So ngayon guys, magkikwentuhan lang tayo no, yung mga nangyari for the past days. Kasi nga, nag-celebrate tayo ng New Year, diba? So today is January 2, no, 2025. So wala namang masyadong granding nangyari nung 31. Sinabi ko nga sa inyo guys, hindi katulad sa atin dyan kung paano tayo mag-celebrate ng New Year, diba? So, makikita nyo nga dito guys, no? Walang masyadong fireworks, 'di ba? Walang masyadong ingay, 'di ba? Mostly tahimik na yung paligid kasi nung 31 guys. Naghintay naman kami, no, hanggang kumbaga sinalubong namin ang January 1. Pero makikita nyo nga sa video guys, hindi naman siya ganoon ka-ingrande, no? Walang nagpapaputok sa labas, walang maingay. So actually guys, kami lang ang maingay, no, yung mga anak ko. So talagang pinag-ingay namin sila sa bahay, you know. And then lumabas din ako sa paligid ng aming bahay, no, para i-check kung, 'di ba, kung meron ba mga happenings, no. So makikita nyo talaga dito guys, wala. So iilan lang yung mga taong nasa labas, iilan lang din ang fireworks, 'di ba? May mga narinig tayo ng mga fireworks pero hindi naman ganoon ka significant, no? Hindi talaga katulad dyan sa atin dyan sa Pilipinas na talagang sineselebrate talaga natin ng engrande. Talagang putukan talaga, no? Sa amin naman, basta kami na sama-sama kami ng family ko, sapat na yon, di ba?
And talagang nag-enjoy kami sa loob ng aming bahay. Nagluto tayo ng mga pagkain and then nagsalo-salo lang kaming family. Nagkwentuhan lang kami, no? So, ganun lang yung nangyari nung 31, no? Tapos nung 1 naman, pumunta tayo dun sa bahay ng aking best friend, si Rafi Tol. Shoutout ulit sa'yo at saka sa family mo na nag-host ng lunch, 'di ba? And dinner at saka inuman, kantahan, 'di ba? Kwentuhan. So, thank you tol. So, 'yan. So, 'yun lang ang nangyari, no? From 31 to 1. So, for the past 2 days, ganun yung celebration namin dito sa Canada. Now, actually guys, since kahapon, nag-iisip ako kung ano yung pwede nating maging content or ano yung pwede kong i-share sa inyo, no? And may mga naka-line up ako pero kasi it's more on the negative side, no? And gusto ko sana na simulan yung ating 2025 dito sa channel natin ng something positive, something inspirational, no? Na may inspire yung mga nakakanood kasi wag po nating kakalimutan na yung 2024 guys, talagang yung mga drastic changes na nangyari sa immigration system dito sa Canada ay hindi po talaga biro. Maraming naapektuhan guys, no. So talagang gusto ko na kahit papaano, 'di ba? Meron tayong na-share na magandang information dito sa channel natin and at the same time, nai-inspire pa rin guys yung mga tao na nagbabalak na talagang sumubok dito sa buhay Canada. So since yesterday, I was thinking kung ano ba yung pwede nating gawing content, no? And then, until this morning, merong dumating na hindi namin inaasahan na pareho kami mag-asawa, talagang nagulat kami. Hindi namin talaga ina-expect to guys, no? Para sa amin, this is really a blessing. Nakakapagtaka, nakaka-overwhelm, di ba? Na nangyari sa amin to. So, yun yung i-share ko sa inyo guys. And also just to appreciate again yung mga work na gawa ng aking asawa, no? And masasabi ko na ngayon yung mga pinagdaanan niyang hirap before, yung challenges, pero she stick to her value na gawin lagi ng tama, lalong-lalo na sa kanyang trabaho. Kaninang umaga, natulog kami hanggang 10:30, no? Kasi nga kahapon merong konting happenings and late na talaga kaming nakatulog din, no? And syempre medyo nakainom tayo. So, 'di ba? So yun din yung reason kung bakit sobrang late na kami nagising. But nakita ng wife ko na meron siyang missed call, no, ng 9:30 from their new chairman or chairperson sa school, no. Ako nun guys, talagang medyo kinabahan ako, no? Kasi guys, 2 weeks ago or last week, submission ng grades sa school. So ang thinking ko nun, bakit magpapa-meeting yung chairperson ng ganung kaaga guys, no? Ng ganung kaaga, and today is January 2, counted pa rin to as kinda holiday, no? So ang dami na agad pumasok sa isip ko, meron bang nag-file ng case na student based doon sa binigay niyang grades, 'di ba? Nagka-problema ba yung submission ng mga grades and everything? So, yun agad yung thinking ko, no, guys. So, kinakabahan din ako. Nag-meeting sila for an hour, 'di ba? And then nag-usap kami ng wife ko kung ano nangyari, 'di ba? And again, guys, yun nga, we are so overwhelmed. Hindi namin talaga ini-expect, no? Kaya pala siya gustong kausapin is binigyan siya ng bagong role sa office. Meaning guys, na-promote ulit yung asawa ko. And now, yung asawa ko po is the vice chairperson na sa university na tinuturuan niya ngayon. No? Na hindi kami makapaniwala guys. Kasi nga yung kwento ko sa inyo nung sa Pasko na video, di ba, na sabi ko nga this is really a blessing, no, na full-time yung asawa ko. And hindi ko pala nabanggit doon sa video na yun guys, no, na after ma-full-time nung asawa ko, a few weeks lang, I think after a month, no, from faculty guys, na-promote na siya as a course lead. And then now, na-promote siya ulit guys as a vice chairperson. Hindi ko talaga alam kung paano kami magre-react. Kasi nga 'di ba doon sa video ko noon, sinabi ko sa inyo na ang rules ng university is para ma-full-time ka, kailangan mo ng PhD. At saka guys, yung mga kasama niya talaga, no, yung kasama niya sa faculty guys, lahat yun guys may PhD na. Pero yung asawa ko wala. Siguro ako, babalik pa rin ako dun sa experiences nung aking wife
way back in the Philippines. Sabi ko nga, no, my wife, meron siyang experiences both academe at saka sa corporate. I think it plays a big role, no? Kaya po guys, yung sinasabi nila na pag nagpunta ka dito sa Canada, you are back to zero. Well, siguro for some, pero again, here we are, living example po sa inyo. Ako guys, no? Ang first job ko dito is kung ano rin yung trabaho ko sa Pilipinas. Yun yung una kong naging trabaho dito. As a full-time information technology employee. Yung asawa ko guys, ang first job niya is college professor. Ngayon guys, full-time faculty na siya sa isang malaking university rin dito sa Vancouver. And now, wala pang 6 months guys, 2 beses siyang na-promote. The first one is as a course lead and pangalawa po is a vice chairperson. So, hindi siya imposible guys, no? Siguro talagang pag pinapakita mo na you are really working hard at talagang nagdi-deliver ka ng quality work, makikita yan, no? Again, this is our story, no? Share ko lang po sa inyo na yung wife ko sa Philippines, nag-work siya for 16 years or 17 years. Mind you guys, isang beses lang siyang na-promote. Okay? So again, I have nothing against with those companies. Dito sa Canada, pinapakita lang po namin sa inyo na it's all possible. Just imagine my wife, 2 years pa lang siya sa university. Kaka full time pa lang niya, wala pang 6 months, 2 beses na siyang na-promote. At hindi lang basta role yung nakuha niya. Those are major roles. We are so blessed and we are so, again, paulit-ulit kong sinasabi, we are overwhelmed. Until ngayon guys, na nire-record ko to, hindi pa rin ako makapaniwala, no? Na 2 years ago, nangarap lang kami na pumunta dito sa Canada. Unti-unti na naming nakukuha yung mga pinaghirapan din namin, no? Siguro sa iba, no, ang thinking nila, oh, swerte naman, no? Swerte naman. They are so lucky, yung mga ganon. Well, ang sasabihin ko lang sa inyo guys, again, yung mga katulad po namin na nagsishare ng mga experiences namin dito sa Canada or dito sa Buhay Canada, tandaan nyo rin po guys na hindi naman lahat, di ba, is nakikita nyo, no, yung mga, mostly yung mga hirap namin dito, hindi naman lahat, no, hindi naman lahat pinapakita talaga namin. But, para sa akin, hindi lang po siya swerte. Siguro mga 5% na swerte, no? Pero most of the time, talaga pong pinapakita namin yung talagang quality of work. Talagang pinaghihirapan po talaga namin. Yung kung paano kami magtrabaho, di ba? Kung paano kami makitungo sa mga sa aming mga colleagues, di ba? Talagang masasabi ko na magagaling talaga mga Pinoy, guys. Bigyan lang tayo ng magandang opportunity, siguradong mag-e-excel talaga tayo. We are well known guys for customer service, no? Ako guys, hindi ako na-recognize ng boss ko or yung first recognition sa akin ng boss ko is not about yung technical skill set na meron ako. Hindi yun guys. Alam niyo ba, ang first recognition sa akin ng boss ko is about customer service, no? Na para sa ating mga Pinoy sa Pilipinas, those are very common, no? Kung paano tayo mag-handle ng kliyente, kung paano tayo mag-handle ng customers. Ganon yung napapansin nila dito. It's not about only your technical skills or your experiences. Hindi lang yun guys, no? So, masasabi ko na pagdating mo dito, you are not back to zero. Pero nakadepende pa rin talaga yan sa inyo. Kung paano nyo gagawin yung trabaho nyo, kung paano nyo haharapin yung mga challenges na nakukuha nyo dito sa Buhay Canada. Sa inyo pa rin yun naka-base, no? Sinasabi ko nga sa inyo, guys, we are the living proof na walang imposible, no? Lahat yan po kayang ma-achieve. Basta guys, pagplanuhan yung mabuti, pag-isipan yung mabuti, pag-usapan nyo ng family nyong mabuti, di ba? Do your own research. If you have means, talk to legitimate consultant, di ba? Lalo na ngayon guys na ang daming drastic changes ngayon sa immigration system ng Canada. So, wag kayong papakasigurado, no? Basta gawin nyo yung best nyo, right? For sure, guys, na you are up to success, no? So, kaya we are so happy, no? Na opening ng 2025, guys, no?
Today is January 2, 2025. Na-receive na naman namin yung isang napakagandang balita, no? And very, very inspiring na sa lahat ng mga empleyado sa university na may mga magagandang papel, PhD, master's degree, merong isang Pinay, na talagang nag-excel sa kanyang trabaho. Kaya talagang nakita rin ng maraming tao, nakita ng maraming student sa university at even yung mga boss niya, nakita na she deserves more. And ang sobrang nakakatuwa doon, guys, way back in the Philippines, of course, nakikita ko kung paano siya magtrabaho, and sad to say, hindi naman siya ganun nabibigyan ng recognition, Pinipicture ko talaga nung nasa Pilipinas pa lang kami, yun na yung mga nakikita ko ngayon na I hope na yung wife ko is, ma-recognize yung kanyang ability, yung work niya, diba? Yung quality of work and everything. And now, nangyayari na yun, guys. No? So, we are so thankful. So, again, yung sa mga nanonood po na may mga pinagdadaanan ngayon with all the changes happening in the immigration system of Canada, isa lang po ang pwede kong i-share sa inyo. Gawin nyo ng maayos, mabuti, with quality, lahat. Whether you are working, studying, just do your best, pray, and connect to those people na talagang makakatulong sa inyo na makuha kung ano man yung inaasam nyong status dito sa Canada. So, pabalik na tayo ng bahay kasi wala namang nakitang fireworks or whatever. Meron ako mga naririnig na putok pero hanggang doon lang, guys. Anyway, yun na yun, guys. Happy New Year, everyone. Thank you guys for watching and see you again on my next video. Peace!